So, meron nga pala akong share sa inyo guys, no? Meron akong SSD rito. O, ito yung tinatawag na NVMe SSD. So, ito yung storage na ginagamit for laptop and desktop, no? So, napakaganda nito kasi halos 10 times faster speed ang binibigay nito guys sa ating computer, no? Or laptop. So, mag-upgrade ako ng aking storage dito kasi 256GB lang yung naka-install dito. Medyo nabiting kami sa mga games na nilalaro namin. So sa isang games pa lang no 100GB na bitin talaga yung 256GB. So tara mag-upgrade tayo. So ang tanong dyan is paano naman yung mga files ko, paano na yung mga games ko, paano na yung mga program, yung mga operating system na ginamit natin, magba-back to zero ba tayo na mag-format ulit? Hindi. So, meron akong flash drive dito na naglalaman ito ng special program. Laman nito is nandito na lahat. Sa ako na ipapakita. Alright, so papakita ko muna sa inyo yung storage natin. So, ito na lang natitira sa storage natin. Nasa 86.8GB na lang. Napaka-konti na lang yan. So, bago yan guys, ang gagawin natin is i-backup muna natin tong Drive C kasi nandito lahat ng ating mga files, programs, pati yung mga games natin, no? So, ang gagawin ko guys, no, is dito ko ilalagay yung gagawin nating backup sa external drive. Umpisa na natin, ilalagay muna natin tong flash drive natin sa ating USB port ng computer, no? Okay, so ayan siya. And then, what we're gonna do is, start lang natin yung ating system, computer. So, press lang natin yung F8 para mag-boot siya sa ating USB flash drive. Select lang natin yung flash drive natin and hit the enter. So, eto guys yung program na sinasabi ko sa inyo. Intro pa lamang yan guys. No? So, dito pa lang sa intro makikita nyo na yung main menu. Meron na siyang Windows 10, Windows 11, Windows 8. And dito guys sa baba, pwede na natin ma-check yung HDD natin kung merong problem or wala. So, eto na, naboot na natin siya. And sa mga beginners nga pala guys, napansin nyo ba sa USB flash drive, meron na siyang Windows 10, Windows 11, and other programs. Makikita nyo dito. Ayan, sa start, then programs. Tingnan nyo ang laman ng programs na yan. Backup and restore. Meron na tayong mga different kinds of programs, no? Andyan yung AUMI Backupper, which is yung madalas natin ginagamit. Napakadami pa, pero saka na natin isa-isahin yan. Dito muna tayo sa ating first tutorial. So, backup muna tayo gamit natin yung AUMI Backupper or Acronis na lang, no? Click lang natin to. So, ito na yung program ni Acronis. So, select lang natin yung backup and then this partition. So, dito guys, no, ang iba-backup lang natin is yung Drive C. And then next. So, browse location. So, ang gagawin ko is, ilalagay ko pala yung ating external drive, no? Okay, then babrowse na natin siya kung saan natin siya i-save. Locate lang natin yung ating external drive. Ito siya, super backup. So, ilalagay natin siya dito sa backup new. Okay, generate name. So, ito na yung backup name niya. And then, okay. And then, next. And then, proceed. So, sa pagbabackup guys, no, nakadepende yan sa laki ng iba-backup natin. Sa size, okay? So, wait lang natin. Matatapos at matatapos din yan. And, napaka-convenient yan after natin mababackup. Alam niyo kung bakit? Let's say for example, nasira yung computer nyo, yung program nyo, nagkaroon ng viruses or any corruption ng Windows nyo, ayaw na mag-open. So, madali lang natin may restore yan. Hindi na natin kailangan tumawag ng technician, hindi na natin kailangan pa magpa-format. Ang alam nyo maganda doon, makakasave tayo ng pera, di ba? So, hindi na tayo, kahit kayo lang gumawa, magagawa at magagawa nyo na to. Alright, so now we finish. Look at here, backup operation succeeded. Well done. So now, close muna natin to. And we're gonna install this first, no? Our NVMe SSD. So, we're gonna open it first. Okay. So, pag binili nyo nga pala to guys, no, is ganito yung itsura niya. So, nilagay ko na kasi dito yung tinatawag natin na heatsink na tinatawag. And then, meron ditong thermal pad. So, again, ganito yung itsura niya. And then, ilalagay nyo lamang to, no? Free na tong heatsink niya dito kasama to sa loob. Meron na rin siyang tiny screws and the manual itself, no? So, napakaganda ng SSD na to. Kabit na natin. Let's go. So, pakita ko nga muna natin yung ating backup na ginawa, no? Nandito siya sa super backup. Backup new folder. Eto na siya, guys, no? So, total of 122 GB. So, grabe. Medyo matagal-tagal din yung backup natin. So, we're gonna restore this one, no? So, shutdown muna natin. Alright. Alright, then remove na natin siya. So, pag nagtatanggal kayo ng mga parts, guys, no, don't forget to
turn off the power na. Okay. And then, insert natin yung bagong SSD natin. So, yung lock nito guys is parang di-clip lang siya na plastic. So, makikita nyo. So, hindi na siya ini-screw type. So, turn on lang natin yung computer and then boot natin ulit sa ating flash drive. Okay? So, makikita nyo guys, no? Nandito na ba siya? Uy, eto na siya. Oreco 512GB. Alright? Now, select natin yung flash drive natin, yung PNY. And then, hit the enter key on our keyboard. Okay? Then, select lang natin yung Windows 10. Alright, now let's go here on this PC. Makikita nyo wala sa my computer yung ating bagong nilagay na NVMe SSD. So, nandito muna yan sa disk management. Makikita nyo, unallocated siya, no? And then, punta na tayo dito sa programs. Start, programs, and then backup and restore. Now, let's go here again. And the Acronis TrueImage 2019 build. So, dito guys, this time ang gagawin natin is recover. Kanina ginawa natin is backup. Ngayon naman is recover. So, browse for backup. Hanapin natin yung super backup. So, dito sa backup nyo, nilagay natin yung ating backup. Okay. Ayan. So, pag na-load niya, select nyo lang siya. Right-click natin. And then, recover. So, sundan nyo lamang guys. Napakadali lang ng tutorial na to. Next. So, dito, gawin lang natin, i-select lang natin itong whole partition na to, these two. Ayan. So, ito yung ma-restore sa kanya. And then, next natin. Alright, so, take note dito guys, no? So, be careful when selecting the destination, no? Oreco SSD, nasa desk 2 siya, no? Okay? And then, click lang natin yung next. So, makikita nyo, empty yan. And then, click natin tong next. Okay, proceed na natin to para mag-continue na siya. Alright, so tapos na. Recover operation succeeded. Okay lang natin yan. So makikita nyo guys, no, sa drive natin. So my computer, system drive, meron na rin. And local disk. So what we're gonna do is restart natin yung system natin. Tingnan natin kung magbo-boot. The moment of truth. The moment of truth. The moment of truth. Patay. Ayun! Lumabas yung window logo. Kita nyo? Wait lang natin. Yun! Diba? Alright, so check natin dito sa this PC, my computer. Yan, nakikita nyo guys, no? Same exactly, no? Doon sa old NVMe SSD natin, 86.8. So, kulang. Asan yung 512 natin dyan? 512GB. So, punta tayo dito sa disk management. So, makikita natin dito yan is unallocated siya. Ayun, no? So, gagawin natin is right-click, new simple volume. Kung di natin siya kailangan, pwede natin yan i-merge. Okay? So, new simple volume lang. Next, next. So, next muna natin yan para makita lang muna natin. And, wait natin yung close natin yan. Ayan na siya. So, meron tayong another partition which is yan na yung 512GB natin na Oreco SSD NVMe. So, ngayon naman, i-check natin yung files natin. So, sa backup, as usual, nandiyan pa rin yan. Hindi naman nagalaw yan. And yung text document, open natin. Please follow TechBimbo. Thank you. Okay? So, games. Try natin mag-open ng games, guys, no? Oh, nandyan pa din. Oh, di ba? So, nandyan pa rin yung games natin. Hindi nawala yan. Okay? So, alam nyo ba kung ano pa yung isang pinakamagandang part dyan? Since meron na tayong backup dito sa ating external drive, so kahit na masira yung system natin, yung desktop natin, kahit anong mangyari dyan, makurap man yan, masira man yung SSD na nilagay natin, so kahit anong SSD, pwede natin i-restore yung ating Windows, yung ating programs, yung ating games, may babalik at may babalik natin yan kasi nandito lang yan sa ating backup, diba? So yun ang kagandahan. And sa mga gusto na itong software na to, gagawin ko ng tutorial to, pati yung download link para sa inyo. Okay? So thank you so much. Comment ka lang dyan, masaya na ako.